Sa pagpasok sa first round playoff series laban kay Kevin Durant at sa Houston Rockets, itinuturing na underdogs ang Los Angeles Lakers kung saan ang pangkalahatang pananaw ay hindi matatalo ng koponan ni JJ Redick ang matatag na lineup ni Ime Udoka nang wala ang mga bituin na sina Luka Doncic at Austin Reeves. Pagkatapos ng unang dalawang laro ng serye, malaki na ang ipinagbago ng naratibo kung saan may 2-0 na abante ang Lakers papuntang Houston para sa susunod na dalawang laro sa Toyota Center. Higit na nalampasan ng Lakers ang inaasahan sa pangunguna ni LeBron James na tila bumalik sa kanyang prime at higit sa lahat, ang mga role players ng koponan ay pumuno sa kakulangan na iniwan ni Doncic at Reeves. Binigyang diin ni Marcus Smart ang tiwala sa game plan at sa mga kakampi. Isang manlalaro na talagang nagpakitang gilas sa Game 2 sa magkabilang dulo ng court laban sa Rockets ay ang dating Defensive Player of the Year na si Marcus Smart. Agad nagkaroon ng epekto ang veteranong guard, sumisid para sa mga loose ball at naging malakas din mula sa labas. Nagtapos na may kahanga-hangang estadistika, 20 points, 7 assists, 5 steals, 2 rebounds at 1 block. Nakapagtala rin siya ng 5 tres mula sa 7 attempts. Matapos makuha ng Lakers ang 2-0 abante laban sa Rockets, nagsalita ang 32-year-old sa media at ibinahagi na ang tiwala sa pagitan niya at ng kanyang mga kakampi ang naging susi sa serye. Ipagpatuloy lang ang pagtitiwala sa aming game plan, sabi ni Smart. May game plan kami na gusto naming ipatupad. Madalas, kapag nahihirapan ka, lumilihis ka rito, tama? Manatiling kalmado at sundin lang ito. Magbubunga rin ito pabor sa amin at iyon ang ginawa namin ngayong gabi. Walang duda na sinunod ng Lakers ang kanilang game plan sa Game 2 dahil nagawa nilang kontrolin ang Rockets kahit na bumalik sa laro si Durant matapos hindi makalaro sa Game 1 dahil sa matinding pasa sa kanyang kanang tuhod. Bukod sa game high na 9 na turnovers, mukhang maayos ang galaw ni Durant at malapit na sa kanyang karaniwang anyo. Ngunit alam ni na Smart at ng kanyang mga kakampi kung paano siya atakihin sa laro noong Miyerkules. Si KD ay isang espesyal na talento, sabi ni Smart tungkol sa bituin ng Rockets. Gumagamit kami ng iba't ibang paraan laban sa kanya at mahirap gawin iyon agad-agad lalo na laban sa koponan na agresibo sa rebounds at mabilis maglaro. Sa huli, ang tagumpay ng Lakers ay nakasentro sa isang bagay kahit wala sina Doncic at Reeves ang tiwala. Nagtitiwala kami sa isa't isa, sabi ni Smart. Ang salita namin ay elevate at iyon ang sinusubukan naming gawin iangat ang aming laro sa magkabilang dulo ng court. Ngayon, lilipat ang serye sa Houston para sa susunod na 2 laro na magiging mahalaga sa kung sino ang aabante sa ikalawang round dahil may pagkakataon ang Rockets na makabawi sa kanilang home court. Kung magpapatuloy ang Lakers sa pagtitiwala sa isa't isa at sa pagsunod sa kanilang game plan, posibleng makarating ang makasaysayang prangkisa sa second round ng NBA playoffs kung saan haharapin nila ang mananalo sa serye sa pagitan ng Oklahoma City Thunder at Phoenix Suns. Habang kontrolado ng Los Angeles Lakers ang kanilang first round series, ngunit hindi pa sila kumpleto. Kahit wala sina Luka Doncic at Austin Reeves, leadin sila sa serye na may 2-0 laban sa Houston Rockets. Ngayon, pareho nang nagsisimulang makabalik ang dalawang manlalaro kung saan bahagyang mas nauuna si Reeves sa recovery process. Ayon kay Shams Charania ng ESPN, sinimulan na ni Reeves ang one-on-one na ensayo sa court at unti-unti nang sumusulong sa susunod na yugto ng kanyang rehabilitasyon. Ang pakiramdam sa loob ng Lakers ay si Austin Reeves ang mas malapit nang makabalik kumpara kay Luka Doncic, ani Charania. Nagsimula na siya sa one-on-one work. Ang susunod ay 3-on-3 pagkatapos 5-on-5. Mayroon ng tinatayang timeline para sa kanyang pagbabalik. Noong unang bahagi ng April, binigyan si Reeves ng 4 hanggang 6 na linggong recovery period kaya posibleng makabalik siya sa huling bahagi ng seryeng ito o sa simula ng susunod. Samantala, mas hindi pa tiyak ang sitwasyon ni Doncic. Nagsimula na rin siya ng magaang aktibidad sa court, ngunit wala pang konkretong update kung kailan siya makakabalik. Sa ngayon, inaasahan na target ng Lakers ang kanyang pagbabalik sa second round kung sila ay makakausad. Para sa isang koponan na lamang ang 2-0, maaaring sapat na ang ganitong time frame upang manatili silang nasa kontrol ng serye. Sa ibang balita naman, marami pang kailangang ayusin ang Golden State Warriors upang makabuo ng isang contender na roster para sa susunod na season.
Ngunit ang pagpapanatili kay Al Horford ay malaking tulong dahil sa kanyang naging epekto kahit hindi nakapasok sa playoffs ang koponan ngayong taon. Sa kabutihang palad para sa Warriors, tila ipinahiwatig ni Horford na maaari niyang kunin ang kanyang $6 million na player option upang bumalik sa koponan at simulan ang maaaring maging makasaysayang ika-20 season niya sa liga. Nagpahiwatig si Al Horford na kukunin ang $6 million na player option. Sa kanyang end-of-season press conference noong Lunes, ipinaliwanag ni Horford na naniniwala siyang kaya pa rin niyang mag-ambag at maglaro sa mataas na antas kahit limitado siya sa 45 laro ngayong season. Sa kabutihang palad para sa akin, malusog ako. Maganda ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko kaya ko pa ring mag-ambag at maglaro sa napakataas na antas. Lahat ng iyon ay mga bagay na titingnan ko. Ngayong medyo tahimik na ang lahat, pag-iisipan ko ang lahat ng iyon, ani Horford. Ayon kay Nick Friedel ng The Athletic, parang gusto pa ni Horford na bumalik ng kahit isang taon na maaaring magbigay sa Golden State ng isang mahalagang piraso ng kanilang roster bago magsimula ang free agency. Bagamat mabagal ang kanyang simula at nakaranas ng sciatica at calf strain sa huling bahagi ng season, naibigay pa rin ng 30-year-old ang inaasahan sa kanya matapos siyang makuha mula sa Boston Celtics sa 2 taong kontrata na nagkakahalaga ng $11.7 million noong nakaraang off-season. Kapansin-pansin ang naging ambag ni Horford mula nang bumalik siya mula sa sciatic injury noong araw ng Pasko hanggang sa kanyang calf strain noong Marso. Nagtala siya ng average na 9.7 puntos, 5.4 rebounds, 3 assists at 1.3 blocks sa loob ng 29 games habang may mahusay na 38.7% shooting mula sa 3-point range. Nakabalik siya sa tamang oras para sa postseason at tumulong sa Warriors na makamit ang kahanga-hangang comeback win sa kanilang unang play-in game laban sa Los Angeles Clippers, kung saan nakapagtala siya ng 4 na tres sa fourth quarter at nagbigay ng mahalagang depensa sa huling bahagi ng laro. Kailangang tiyakin ng Warriors ang pagbabalik ni Al Horford sa gitna ng hindi tiyak na center rotation. Tinapos ng Golden State ang season na may 4 na centers sa kanilang roster, ngunit wala ni isa ang may siguradong kontrata para sa susunod na season na nagdudulot ng malaking kawalan ng katiyakan sa kanilang frontcourt rotation habang papasok ang off-season. Inaasahan ng Warriors na makukumbinsi si Horford na kunin ang kanyang player option habang sinusubukan ding maayos ang panibagong kontrata kasama ang dati niyang kakampi sa Celtics na si Kristaps Porzingis, na ang mga kamakailang pahayag ay hindi naggarantiya ng kanyang pagbabalik sa koponan bago ang free agency. Maaaring pagtuunan din ng pansin ng Warriors ang bagong kontrata para kay Quinten Post bilang restricted free agent, habang si Charles Bassey ay maaari ring mabigyan ng panibagong pagkakataon matapos ang kanyang impresibong 5 laro sa pagtatapos ng regular season.